Isang cultivator ang nagagalit dahil sa kalat sa paligid. Tanong niya, sino ba ang nagkalat dito? Isang bata ang nagpaliwanag na hindi basura ang mga kalat kundi mga polyeto ng Divine Immortal Sect. Isang babae ang nakakita ng mga flyer at nagtataka kung ano ito. Pagkatapos ay nalaman niya na ang mga flyer ay galing sa Divine Immortal Sect at ang lalaking kasama niya ay ang Sect Master na si Wang Feng. Sa huli, may bagong mensahe siyang natanggap. Isang batang lalaki ang nakakatanggap ng misyon na mang-alap ng 10 disipulo matapos matuklasan ng isang henyo. Bilang gantimpala, bibigyan siya ng 10 summon at 10 draw. Ang batang lalaki ay lubos na nasasabik sa kanyang natanggap na gantimpala. Ang eksena ay naglalarawan ng isang pantasya o sci-fi na mundo na may mga elemento ng laro o sistema ng pag-level up. Isang karakter ang nagsasalita tungkol sa pagre-recruit ng isang henyo na disipulo, si Li Qing, at ang mga benepisyong makukuha niya bilang kapalit. Isang pangalawang karakter ang nag-aalala kung paano niya gagawin ang misyon, ngunit determinado pa rin gawin ang kanyang makakaya. Isang ikatlong karakter ang nagpapatunay sa potensyal ng unang karakter na tinatawag siyang 1 in a million. Isang karakter ang nagtatanong sa Sect Master kung sinabi ba niya sa lahat ang kanyang nakita. Ang Sect Master ay mukhang natatawa at tila nagpapaliwanag ng isang bagay. Sa huli, lumalabas na ang mga aksyon ng Sect Master ay dahil sa pagpapahalaga sa sarili. Isang babae ang nagpapaliwanag na ang kakayahan ng isa pang babae na lumipad kasama ang mga ibon ay nagpapatunay sa kanyang pambihirang lakas at kaalaman. Bagaman ang kanyang cultivation ay maaaring hindi mas mataas, ang kanyang tunay na karanasan sa pakikipaglaban ay mas malakas. Ang mga diskarte ng nagsasalita ay hindi gagana sa babaeng ito, hindi tulad ng sa isang taong hanggal gaya ni Li Qing. Ang pangalawang babae ay nagpapaalala sa unang babae na siya ang Sect Master ng Divine Immortal Sect. Ang babaeng cultivator ay nagpapaliwanag na ang kakayahan ng isang babae na lumipad kasama ang mga ibon ay nagpapatunay sa kanyang pambihirang lakas at kaalaman. Bagaman ang kanyang cultivation ay maaaring hindi mas mataas, ang kanyang tunay na karanasan sa pakikipaglaban ay mas malakas. Ang mga diskarte ng nagsasalita ay hindi gagana sa babaeng ito, hindi tulad ng sa isang taong hanggal. Ayon sa flyer, ang Divine Immortal Sect ay nagre-recruit. Isang babae, na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha, ay nag-aalinlangan kung siya ba ay kwalipikado. Ang babae ay may hawak na isang flyer na nagsasabing ang Divine Immortal Sect ay nagre-recruit ng mga disipulo. Nagtatanong siya kung kwalipikado ba siya. Ang lalaki naman ay nagulat na may nahulog na, masarap na pie, sa kanyang ulo. Pagkatapos ay nakita niya ang babae at nagulat dahil sa ganda nito at naging masaya dahil magiging kapwa sila disipulo. Ang huling panel ay nagpapakita ng isang mensahe na nagsasabing ang host ay nasa estado ng kaligayahan. May babala ang sistema, huwag masyadong magdiwang ng maaga. Kung hindi makabayad ang isa, hindi maituturing na matagumpay ang pagiging disipulo. Napabuntong hininga ang lalaki dahil sa mga restriksyon ng sistema. Ipinaliwanag ng babae ang mga patakaran ng Divine Immortal Sect, kailangan mong kusang ibigay ang lahat ng pera mo bilang bayad sa pagpasok. Nagmamadali ang babae dahil wala siyang dalang pera. Tanong niya kung pwede bang magbayad na lang mamaya. Sinabi ng lalaki na iyon ang patakaran ng sekta at dapat sundin. Kahit ayaw niya, wala siyang magagawa dahil sa pilitan ng patakaran ng sistema. Kahit na ang isang tao na kagaya ni Ling Feiwo ay gustong sumali sa sekta, maniningil pa rin ng pera ang pinuno ng sekta. Nakapagtipo na ng malaking pera ang lalaki. Sinabi niya sa babae na hindi siya makakatakas sa kanya. Hindi kayang protektahan ng ama mo ang sarili mo, ano pa kaya ang magagawa ng mga unggoy na ito para sa iyo? Si Lin Yunyi, bilang disipulo na ngayon ng Divine Immortal Sect, ay nagbabala sa lalaki na huwag gumawa ng anumang hindi magandang bagay sa harap ng kanilang pinuno. Akala ng lalaki ay isang pay ang nahulog mula sa langit, ngunit hindi pala. Pay pala yun ng iba. Paano ninyo nang ahas na nakawin ang biktima ng Marquis? Hindi ko pakikinggan kung papatayin ko kayong lahat. Ang mga alipin na pinalaki ng Marquis ay umabot na sa antas ng Profound General Realm. Ang antas sa Profound General Realm ay isang antas lang sa ibaba ko, at may 5 sa kanila. Bukod pa rito, hindi ko alam ang antas ng paglilinang ng kanilang pinuno, tila mapanganib ang pagre-recruit ng mga disipulo. Nakababatang kapatid, huwag kang matakot. Ilang Profound General lang naman sila, kaya silang patayin ng Master gamit ang isang daliri lang. Li Qing, ikaw na gago, lagi mo akong binibigyan ng problema. Kahit na ang aking paglilinang ay nasa entry phase realm, wala akong karanasan sa pakikipaglaban. Kung matatalo ako, maapektuhan nito ang aking misyon na tumanggap ng mga bagong disipulo. Salamat sa Sect Master sa pagtulong. Huwag kayong mag-alala.
Dahil nandito ako, walang makakaapi sa inyo. Kayong dalawa, sabay-sabay kayong kumanta. Hindi ba ninyo ako sinusubukan na mapahiya? HMPH. Anong klaseng pagpapakita ng unggoy ito? Nangahas kayong magpanggap na matapang sa harap ng marquee na ito, nakikita kong hindi ninyo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Whoosh! Isang mabilis na pag-atake ang ginawa ng lalaki. Bang! Isang malakas na tunog ang narinig habang ang kanyang kalaban ay bumagsak. Swoosh! Muli siyang umatake, at thwack! Nahulog ang isa pang kalaban. Sayang lalaki ay nagsabi, ang bagal na. Mukhang sa mundong ito ng immortal cultivation, totoo ngang kayang durugin hanggang sa mamatay ang isang tao ng isang antas na mas mataas. Dalawang babae ang nag-uusap sa isang panel. Sa susunod na panel, ang lalaking may kulay ginto na buhok ay nakikipaglaban sa isang grupo ng mga kalaban. Akala niya magiging magagandang training partners sila. Kung lalabanan ko sila pabalik-balik sa harap ng aking disipulo, magiging nakakahiya yon. Yegotchen. Ang larawan ay nagpapakita ng isang eksena ng pag-aaway kung saan ang isang grupo ng mga mandirigma ay nakikipaglaban sa isa't isa. Ang isang karakter ay nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa kahihiyan na maaaring maranasan kung makikipaglaban siya sa harap ng kanyang disipulo. Ang larawan ay nagpapakita ng isang serye ng mga eksena ng pakikipaglaban. Sa unang panel, makikita ang isang mandirigma na may mahabang buhok na nakikipaglaban. Sa gitnang panel, makikita ang isang mabilis na serye ng mga pag-atake at depensa. Sa huling panel, makikita ang isang mandirigma na may takot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga eksena ay naglalarawan ng isang mabilis at marahas na labanan. Nagsikap kayong ipakita sa amin kung paano isulat ang salitang kamatayan. Pero malayo pa kayo sa pagsulat ng salitang kamatayan. Tingnan mo, hindi na kailangang makialam ang Sect Master, si Elder Yelang ay sapat na. Aba, nasa Profound General Realm sila. Kung titingnan ng buong imperyo, ang Profound General Realm ay itinuturing na higit sa karaniwan. Upang makapagpatay ng 5 dalubhasa sa Profound General Realm sa isang iglap, ang taong ito ay nasa Entry Phase Realm. Hindi, nasa Nobility Realm siya. Kung ganoon, ito na lang ang aking tanging pagpipilian. Tingnan mo, Senior, may mata si Lin Yunyi ngunit nabigo siyang makita ang Mount Tai. Pakawalan mo na ang batang ito sa pagkakataong ito. Sisiguraduhin kong ang aking ama, ang Marquis of Changlin ng Yaori Empire, ay maghahanda ng isang mapagkaloob na regalo para sa iyo. Ang ekspresyon ng mukha ng karakter ay nagpapakita ng pagtitiwala at pagmamalaki. Wala akong pakialam kung sino ang Marquis of Changlin. Ang ekspresyon ng mukha ng karakter ay nagpapakita ng galit at pagkamuhi. Hanggat nangahas kayong pumunta sa aking sekta, sisirain namin kayo. Ang ekspresyon ng mukha ng karakter ay nagpapakita ng pagbabanta at determinasyon. Paano ito, ang ating Sect Master ay mabuti. Isang iglap lang ng 2 daliri para ibaluktot ang Marquilin Mansion. Ang pamilya ni Marquilin ay halos walang kapantay sa buong Yaori Empire. Marquilin Taeyang-Zayang of Changlin hindi lamang nagtataglay ng kultibasyon ng Nobility Realm, kundi nag-uutos din ng isang malakas na 500 Changlin Army. Ang bawat sundalo ay nasa Profound General Realm, at mayroong 10 commander ng hukbo sa Entry Phase Realm. Ang lakas ng hukbo ay sapat na upang maikukumpara sa mga sekta na may katamtamang laki sa Yaori Empire. Kaya't magagawa nilang gumawa ng kasamaan at pagyusig sa akin. Tanging pagtakas lang ang magagawa ko. Magpakailanman. Paano ito, ang ating Sect Master ay mabuti. Isang iglap lang ng 2 daliri para ibaluktot ang Marquilin Mansion. Ang pamilya ni Marquilin ay halos walang kapantay sa buong Yaori Empire. Marquilin Taeyang-Zayang of Changlin hindi lamang nagtataglay. Gayunpaman, ang banal na immortal na patriarka ng sekta ay hindi binibigyang pansin ng pag-iral ng Marquis House. Siguro, talagang kaya niya. Inilalarawan ng unang panel ang isang eksena kung saan ang 2 mga manunubos ay nag-uusap na may isang nagpapahayag ng pag-aalinlangan at ang isa ay nagpapakita ng pagtitiwala. Ang pangalawang panel ay nagpapakita ng isang manunubos na bumagsak sa lupa na nagpapahiwatig ng isang pagbagsak o pagkatalo. Ang ikatlong panel ay nagpapakita ng isang pag-uusap sa pagitan ng 2 mga manunubos na may isa na nagpapahayag ng pag-aalinlangan at ang isa ay nagpapahayag ng pagkamangha. Ang buong eksena ay nagpapahiwatig ng isang pagbabago sa mga pangyayari na may isang manunubos na nagdududa sa kanilang mga kakayahan at ang isa ay nagpapakita ng pagkamangha sa mga kakayahan ng iba. Ano ang mali sa'yo? Bakit ka biglang yumuyuko? Master, sumali ako sa Divine Immortal Sect dahil desperado akong humingi ng lunas sa sakit. Ngunit ngayon ay sigurado na ako na kaya ng Sect Master na ipaglaban ang hustisya para sa pamilyang Ling.
Ang unang eksena ay nagpapakita ng isang karakter na nagtatanong sa isa pang karakter kung bakit siya yumuyuko. Ang ikalawang eksena ay nagpapakita ng isang karakter na nagpapaliwanag na sumali siya sa Divine Immortal Sect upang humingi ng lunas sa sakit. Ang ikatlong eksena ay nagpapakita ng isang karakter na nagsasabi na sigurado na siya na kaya ng Sect Master na ipaglaban ang hustisya para sa pamilyang Ling. Ano ang sama ng loob mo kay Lin Yunyi? Sa aking pagsasanay sa labas, nakilala ko si Lin Yunyi, ang batang Panginoon ng Marquis of Changlin. Nang agaw siya ng aking ganda at sinubukang ipahiya ako, ginawa ko ang lahat para makatakas sa kanya. Akala ko tapos na ang bagay na ito, pero pag-uwi ko, doon ko lang nalaman na dinala ni Lin Yunyi ang mga dalubhasa mula sa Marquilin Mansion kasama niya. Pinatay nila ang daan-daang miyembro ng aking pamilya Lin. Ang unang panel ay nagpapakita ng isang babae na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha habang ang isang lalaki ay nagtatanong sa kanya. Ang ikalawang panel ay nagpapakita ng babae na nagkukwento ng kanyang nakaraan. Ang ikatlong panel ay nagpapakita ng babae na tumatakas mula sa isang lalaki. Ang ikaapat na panel ay nagpapakita ng babae na nagbabalik sa kanyang tahanan at nakakita ng isang nakakagulat na eksena. Ang huling panel ay nagpapakita ng babae na naghihiganti. Ang unang eksena ay nagpapakita ng isang babaeng nasugatan at humihingi ng tulong sa isang lalaki na may pag-aalala at takot sa kanyang mukha. Ang lalaki naman ay tila nag-aalangan pero determinado na tulungan ang babae. Ang ikalawang eksena ay nagpapakita ng babaeng tumatakbo ng mabilis, ang kanyang ekspresyon ay puno ng takot at determinasyon na makatakas. Sa huling eksena, ang babae ay nagpapakita ng matinding pag-aalala at takot dahil sa kanyang kaligtasan at nagpapahayag ng pagsisisi na hindi niya nakita ang Sect Master. Lahat ng mga ekspresyon ay nagpapakita ng matinding emosyon at pagkabalisa dahil sa sitwasyon. Huwag kang mag-alala, maging isa ka mang alagad ng ating sekta o hindi. Ang bagay na ito ay dapat na panindigan ng ating sekta. Isang lalaki ang nagpapahayag ng tiwala at pag-asa na nagbibigay ng katiyakan sa isang babaeng nagpapakita ng pagkabalisa at pag-aalala, ngunit unti-unting nakakaramdam ng ginhawa dahil sa mga salita ng lalaki. Isang grupo ng mga tao ang nagmamasid sa sitwasyon na may iba't ibang ekspresyon ng mukha na nagpapahiwatig ng pag-aalala, pag-asa, at determinasyon. Ang pangkalahatang tono ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa at pagkakaibigan sa gitna ng mga karakter.